Kumusta? Kumusta? Tayo ay mag-aaral na. Kumusta mga bata? Halina't makinig na kay Teacher La Arnie. Ang ating aralin ngayon ay ang pagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Araw-araw tayong gumagawa ng isang desisyon o pasya. Isang desisyon na kailangang pag-isipan at pag-aralang mabuti, lalo na kung ito ay mahalagang bagay. Kaya marami tayong dapat isaalang-alang bago makapagbigay ng desisyon. Kailangang sundin ang mga sumusunod bago magbigay ng desisyon. Maging mapanuri at pag-aralang mabuti ang bawat sitwasyon at pangyayari bago magbigay ng desisyon o pasya. Lawakan ang pang-unawa sa bawat sitwasyon. Dapat isaalang-alang ang makabubuti para sa lahat sa tuwing magbibigay ng desisyon o pasya. Kailangan timbangin ang bawat sitwasyon o pangyayari kung nakabubuti o nakasasama ba ito. Kung nahihirapang magdesisyon, maaaring sumangguni sa magulang o nakatatanda. Sa pamamagitan ng mga nabanggit, maiiwasan ang pagdedesisyon ng pabigla-bigla at maging ang pagkakamali sa pasya. Maiiwasan din ang mga hindi pagkakaintindihan at anumang kapahamakan sa tuwing nagbibigay ng tamang pasya. Kaya, maging mapanuri. Isipin munang mabuti ang bawat desisyong gagawin. Samahan ako sa pagbasa ng maikling kwento. Tamang desisyon, kailangan nga ba? Nanggaling sa mahirap na pamilya si Lita. Kumakain sila 2 beses sa isang araw o kung minsan ay 1 beses lamang. Sa tuwing papasok siya sa paaralan, madalas ay wala siyang baong pera at pagkain. Sa tuwing reses, nakakaramdam siya ng gutom, ngunit wala siyang pambili ng kanyang pagkain. Kaya naman, tinitiis na lamang niya ang gutom. Isang araw, habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang silid-aralan, nakapulot siya ng 100 piso. Naisip niya na malaking tulong ito para sa kanya at maging para sa kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabilang banda, naisip din niya na kawawa naman ang nawala ng pera at baka siya naman ang walang pambili ng pagkain. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Itatago ko ba ang pera o hahanapin ang may-ari nito? Nawika niya sa kanyang sarili. Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang magiging desisyon. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay nakapagdesisyon na. Hahanapin niya ang may-ari sa pamamagitan ng pagsasabi sa kaniyang guro sa napulot na pera. Natuwa ang kanyang guro sa pinakitang katapatan. Maging ang batang may-ari ng pera ay natuwa sa kanya. Nalaman ng batang may-ari ng pera ang sitwasyon ni Lita
Kaya bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng 50 piso. Lubos naman ang pasasalamat ni Lita sa batang nagpakita rin ng kabaitan sa kanya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang naging desisyon ni Lita? Tama ba ang naging desisyon niya? Bakit? Ano ang ginawa ni Lita bago siya nakabuo ng desisyon? Sa pagdedesisyon, kailangan bang isipin ang iyong kapwa? Bakit? Bakit mahalagang pag-isipan muna ang magiging desisyon mo sa isang sitwasyon o pangyayari? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang desisyon o pasya, at mali naman kung hindi. Kailangan pag-isipang mabuti ang desisyon, lalo na kung mahirap ang sitwasyong kinakaharap. Timbangin ang sitwasyon kung ito ba ay nakabubuti o nakasasama bago magbigay ng desisyon. Magdesisyon ka agad, lalo na sa mga mahahalagang sitwasyon. Dapat isaalang-alang ang makabubuti para sa lahat sa tuwing gagawa ng desisyon. Maging mapanuri sa bawat sitwasyon o pangyayari bago magbigay ng desisyon o pasya. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata!